Lahat mo dito tapos na exercise 5 natin. Na protective device. Yung short circuit, hindi pa. Hindi pa tapos. Oh, yung last part na. Okay, so sa Friday, yung first 1.5 natin is tayo. Quiz natin, yung unang diniscuss natin last week, yung RL, hanggang sa number 4 nito. Okay, so dalawang item lang yung quiz. Isang RL na problem, tapos isang problem na tungkol sa synchronous machine. Okay. Then yung kasunod na topic natin, na-discuss natin yun, continuation yung hanggang Wednesday next week. Then yung Friday no, quiz tayo ulit. Okay. Tapos, ang last day ng classes natin will be Wednesday. Yun yung final exam nyo. Pero pwede kayo pumasok sa Friday kung magpapacheck kayo, kung magbibigay kayo ng bookbite, or kung may gusto kayo i-double check sa lahat ng mga papel. Okay? So lahat ng mga papel, estimated ko, mabigay ko kay sarili. Eh, kung naman naman ulit ko ng isa ko lang. Hanggang dulo hanggang next week. Tapos pwede nyo i-check ko lang. Okay, number 2. So number 2, we have here 500 MVA, 20 kV, 60 Hz, synchronous generator with an even reactances, time constants, and connected to a circuit breaker. The generator is operating at 5% above rated voltage. Ano yung ibig sabihin nun? Yung voltage mo na 20 kV, increase mo na 5%. So 20 kV times 1.05. Or kung gagawin mo periodic, pwede naman diretso 1.05 na kada. Pag sinabi naman na 5% below, ibig sabihin 95% or 0.95. So the breaker interrupts the fault 3 cycles after fault inception. So ano yung ibig sabihin nito? Yung breaker magbubukas after 3 cycles. Ang switches, ang circuit breaker, ang fuses, hindi porke nagkaroon ng short circuit, magre-react na yan agad. Para walang pinagkaiba yan. Pag pinagto kasi sa tiwan ng pampura, hindi naman makakaliwas ka agad yan. Diba? Meron tayo tinatawag na. Hindi kasi. Kaya ako gawin. Baka hindi nyo ako tapos yung freedom ko nyo ako. Yung problem namin, hindi ba ito? Pero pag ano, yun ang sinasabi natin, may delay. So, take note, lahat ng mga switches natin may delay. Hindi yan yung tipong magbubukas ka agad. So, kahit ano mangyari, kahit sabihin natin, baka gumawa kayo ng research, imposible kayo makagawa ng ganong equipment. Talaga may delay yan. So, the reason why kino-compute natin yan, para alam natin kung ano yung size ng breaker na gagamitin natin pag 3 cycles para mag-compute siya. So, yun ang ibig sabihin. Okay. At the same time, i-iterate ko, baka lumabas sa concepts. Pag sinabi ng circuit breaker, fuses, switches, they only isolate. They do not prevent. Wala tayong gamit na nagre-prevent ng short circuit. So, kung gusto nyo medyo kakaiba yung gagawin yung design project, ay kumuha kayo ng gamit na kaya mag-prevent ng short circuit. Pero kahit ang nangyari, hindi magagawa. Imposible yun. Ang ginagawa lang natin isolation. Pero kung nagawa nyo, huwag nyo kalimutan isama ako. Yayaman tayo lahat doon. Pero walang pwede mangyari. Kasi for example, hindi ako pwede sabihin sa diwa na huwag siyang tiglatan. Eh kung siya yung pwede siyang tiglat sa pag-tiglatan, wala tayo. So something like that. Okay, so sa sagutan natin, ang drawing nito, meron kang generator, tapos meron kang fuse. Circuit breaker. So ang short circuit po ay sa part na ito. Letter A. May nahanap natin sa letter A. Yung tinatawag natin subtangent fault current in unlimited kiloampere. So I double prime.
divided by yung reactance mo. Since double prime yun, hanapin mo yung may double prime, which is 0.15. So, lalagay natin 1.05 divided by 0.15. 7 per unit. Sagutan na natin yung unang problem. Yung unang problem natin, ito, ay unang item, yung per unit. Paano siya gagawin kiloampere na times natin ng I base? So, mangyayari yan, 7 per unit times I base. Ano ba yung S base natin? 500 MPa over square root of 3 times 20 kg. Hindi, nakakilo tayo. 0.363 kilo. Ito yung ating subtraction. Letter B. Maximum DC offset as a function of time. Ang general equation natin ng DC offset as a function of time is square root of 2 I double prime e raised to negative t over t sub a. Siyempre, wala kang problema dito sa square root of 2 at saka I double prime. Even yan. Ito, unknown to. Yung t sub a. Pero may given tayo dito, yung t sub a natin. 0.2. So, IDC as a function of time. So, yan is square root of 2 times I double prime. So, I double prime natin is 101. So, times na square root. 142.697. E raised to negative t over 0.2 kilo ampere. Kasi nakakilo tayo. Ito na yung aking. Meron tayo C. RMS, a symmetrical fault current which the breaker interrupts, assuming maximum DC offset. Okay. Asymmetrical. Pag sinabi nyo asymmetrical, this is a combination ng DC at saka AC. Okay. Now, since maximum as a function of time tayo, at nilagay na natin yung square root dito, ibig sabihin ang AC natin naka-peak value na rin. So, ito tayo sa atin ng square root ulit yun. So, ito mangyayari sa formula natin. Total current ko would be equal to AC plus DC. Yan talaga siya. Yan yung ating asymmetrical fault current. But since may makuha tayong actual value dyan, pwede natin sabihin na mag-vector addition tayo. Square na AC squared plus DC squared. So, vector addition tayo. Ngayon, pwede ko kunin ito. Square root of 2 I double prime minus I prime e raised to negative t over anong time domain natin doon? Yung 0.035. Kasi para sa subtraction ito. Plus square root of 2 I prime minus I steady state e raised to negative t over. So, yung sa 0.035, nagawin ko ay 2 plus
DC, wala tayong problema. Sinulat na natin kanina. Ito yung general equation. Okay, so hanapin ko muna si I prime sa si I steady state. So ano ba si I prime? 1.05 divided by ano yung reactance ko? Hindi na yung 0.15. Ang gagamitin ko na yung 0.24. So, divided by 0.24 times 500 MPa over square of 3 times 22. Ganyan. Sabi natin, kailangan mo siya breaker interrupts, which is 3 cycles. So, ang time natin, nagawin ko 3 over 16. Bakit 3 over 16? Kasi cycles tayo. I double prime minus I prime e raised to negative 3 over 60 divided by 0.035 plus square root of 2 I prime minus I steady state e raised to negative 3 over 60 divided by 2. Kasi ito yung even natin doon plus square root of 2 I steady state. So, ilan yung easy component mo? So, pwede nyo i-stop to Stop nyo to. Stop nyo to. Stop to. Para pag sinapos nyo dito, hindi sa
So, ang gagawin natin dito sa dalawa. Ito. So, 111.2804 square plus 100.4216 square, then square. 149.89. Ito, square natin. Saka ito, square. Okay, wala namang bibigyan dito. So, ang size natin ay 150. Ganito yung aking computation. So, makikita nyo, ohms na lang tayo. Ito lang naman yung pabago dyan. Ito, constant yan. Now, pag binago natin yung cycle, ginawa natin 5 cycle, 10 cycles, 20 cycles, delete mo yan. Ang magiging value niya will be approaching dito. Siyempre, pag pinatagal mo yan, there's a possibility na ito ay magiging 0. So, pwede na mangyari sa dulo, ito na lang yung sabihin natin. Yun yung gagawin natin pagkatapos nito. Yung case 1 ng balance point. Steady state values na lang yun. Kasi pag tumatagal, lumiliit yung value natin. Ito ay i-consider natin pag malaki yung effect ng generator. Malaki yung generator mo, nasa 500 MVA. Kung ilalagay mo yung generator or motor na 1 horsepower, tapos ilalagay mo sa malaking system, negligible yan. Kaya dun sa kasunod natin ng mga cases, nire-remove lang natin siya. Okay? May question ba? Number 2? Okay, ito tayo sa next. Number 3. Ha? Dun sa? Negative. Kasi, balik tayo sa drawing natin. Diba 3-phase tayo? 3-phase, so may tatlong outside wave. Pwede mangyari, ano natin, phase A, phase B, phase B. Ganyan. So, nangyari, nagkaroon ka ng decay both sides. Exponentially decay tayo. Pwede naman, dito sa taas. Diba? Pero pababa pa rin. Pwede naman, dito naman sa baba. Depende kasi kung ano yung magiging result nito. Pero kahit na mangyari, Euler's number to, ano ba nangyari dyan? Pag-exponential, nag-delay siya. So, balik tayo sa feedback and controls nyo. Pag nag-delay siya dito, what will happen? Diba yung value ng time constant is ang ibig sabihin nun, yun yung time wherein yung value mo is 36.6% of the initial value. So, kung ang initial value mo 100, 36.6. Parang ganun. Pero pwede natin i-check sa calculator, ano ba ang i-raise to negative 1? Sino po ay 36.7? So, ibig sabihin, 36% nung original value mo yan. Kung ano naman yung time constant mo, yun yung time rate sa atas sa 36%. Ano yan? Sir, bakit po ulit nagkaroon ng square top 2? Bakit nagkaroon ng square top 2? Kasi pinag-usapan na natin, peak value. Pag tinanggal mo yung square top 2, ano yung natin? RMS. So, yun ang difference. Kasi pwede mangyari,
find yung RMS asymmetrical, peak asymmetrical. So, itong ginawa natin sa loop na to, actually, is peak asymmetrical. Yung sa problem, ang sinasabi, RMS. So, pag ginawa natin RMS yan, babaguhin ko to. Gagawin ko divided by square root of 2. So, ano yung divided by square root of 2? RMS. Kasi naka-factor out lang naman yung square root of 2, di ba? So, hindi pa yung dinala ng square root of 2 yan. Katong peak instantaneous pa rin, peak instantaneous yun. Buti nagbabas na si Santiago. Asymmetrical. Ito, mangyari pa ang peak. Bakit ang RMS asymmetrical? Pag RMS asymmetrical, tatanggalin mo lang yung square root of 2 lahat. So, ano makuha natin sa loob? 71, 80. Kahit anong mangyari, itong DC mo, hindi magbabago as is pa rin yan. Sagot ko pa rin dyan is 111.2804. Sa AC lang. So, ilan yung aking current? So, 111.2804 square plus 71.0088 square, then will be square root. 132.006. So, makita nyo maliit lang yung effect. Pero, pwede mo naman i-150 na agad. So, ito yung mga cases na minsan dinidisregard na natin yan. Kasi baka magtaka kayo, bakit yung ibang mga solution natin wala na yung square root? Ito kasi, kaya meron, malaki kasi effect niya sa system. Ilan mo 10 kahit yung dagdag. Pero may mga example tayo na maliliit. For example, yung ilums nyo. Bigyan ko na lang kayo example ilums. Pag gumawa kayo ng schedule of loads, di ba meron sa last part yung kain? Ano nilalagay yung kain? Ten. Bakit 10? Kasi siya yung pinakamaliit na pwede mo ilagay. Wala ka namang 500 ang interactive capacity. Although may mga data sheet na ng breaker na pwede yung 6K, 5R, etc. Pero negligible na lang yun. Dati kasi, hindi tinitingnan sa data sheet, wala ka tinitingnan, ito 10K. Bakit 10? Kasi by 10 tayo nag-size. So, yun yung rason doon. Hindi mo, kahit lagyan mo ng square root of 2 yun, hindi lalaki yun ng sobra. So, mas madaling example pa. Kung may 1 ampere ka, patay mo ng 1 at saka may 10 ampere ka, at saka may 100 ampere ka, pag tinimes mo ng square root of 2 and square root of 2, ito ay 14.14, diba? Ito ay 141.14. Yan. Mag-breaker size ka, anong breaker size mo dito? Ano ba ang pinakamaliit na breaker? 15 ampere break, diba? O, 15 ampere break yan. Ito, 15 ampere break. Ito, 150 na value. So, kumbaga, may malaking effect nung square root of 2 pag mas malaki yung value. Kaya yung mga examples na nakikita, baka kasi sabihin nyo, bakit hindi natin siya ginagamit? Hindi ko talaga siya gagamitin pag maliliit na generator. Pag malalaki na generator yan, yung mga 500 MVA, 1,500, yes, very solid. Pero kung 1 horsepower lang yan, 0.54 horsepower yan, very negligible na yung value. Kaya pupunta tayo sa tinatawag natin case 1, case 2, and case 3. Nandidiscuss natin later. Okay? So, para lang makita nyo, kasi baka magulat kayo bakit lahat ng mga reviewer diretso na doon. Yun yung rason doon. Hindi dahil dinagdag ko lang yun ang formula, etc. Ang rason niyan is malalaki yung generator natin.
Habang tumatagal, lumiliit. Okay, so punta tayo sa number 3. Ito yung isa pang example na makikita nyo kung ano yung effect ng generator at saka ng motor. Yes? Hindi dali sila ba? Ha? Hindi. Kung hindi naman sila ako sa inyo yung design, kung nyo yung tingin, okay na to. Ay, kasama. Kasi sa Vortex naman, wala naman yung makikita nyo decimal. Pero pag nag-design tayo, ito na. Ulitin ko, lahat ng design nyo tama, kaya lahat ng computation nyo, imposibleng magkamali yun. Dahil open notes yun. So magkakamali lang kayo pag closed notes, di ba? So, kaya kayo nagbabago ng design kasi syempre, unang-una, sabihin natin, meron kang bibili na 605 kVA, yan yung compute mo. Okay, ano yung pinakamalapit dyan? 750 kVA. May dalawang paraan yan para gawin yung 750. Ano yung una? Bumili ka na ng isa, 1 unit na 750. Eh, kung wala kang mahanap, pwedeng 3 unit ng 250. Okay lang ba yan? Parehas pag tama yan? Yes, parehas pag tama yan. Ito, ginawa mo na transformer pump ka. Ibig sabihin, bawat phase, nilagyan mo ng isang single phase transformer. So, meron kang 250 na single phase transformer. Tama ba yun? Tama pa rin yun. Ito, bumili ako ng isang 750 kVA lang na transformer. Yung computation nyo sa umpisa, walang problema. Pare-parehas yan, tama yan. Dito nagbabago yung design. Kasi syempre, saan ka makakatipid? Isang buong 750 or 3 single phase? Hindi ko alam. Titignan nyo sa cost estimation nyo. Kaya pag may mga nakakompute kayo, sinasabi ko, tignan nyo yung converter, tignan nyo yung inverter, tignan nyo yung transformer, na-data sheet. Kasi wala kayong problema sa computation. Imposible magkamali kayo sa computation. Magkakamali kayo sa pagpili ng wire. Matatawa na lang kayo minsan pag nagpo-compute kayo ng wire. For example, 5,000 ampere yung compute nyo. Meron ba kayong wire na makukuha ng pang 5,000 ampere? Wala. So, ang gagawin nyo, kukuha kayo ng sets. Sa PEC, ganun rin. Ano yung maximum na size doon? Yung 500 mm squared. Ang 500 mm squared, depende kung PHHN, PHW, etc. Sabihin natin 800 ampere. Kung ang computation mo 1,000 ampere, hindi dapat hindi pwede 800. Automatically 2 sets ka. Hindi ko naman gagawin ng 500 mm squared na 2 sets. Alam niyo ba kung magkano yun? Yung wire na galing doon, kung nakikita niyo yung 301, yung wire na galing doon, pababa sa floor, pababa sa substation natin, alam niyo kung magkano na inabot? Nasa mga 600,000 na yun. Wire pa lang yun. So, ganun kamahal yun, wire. Ang size ng wire na is 125 mm squared, PHHN. So, ganun, 3 wire yun. So, ano gagawin natin? So, yun, maghanap kayo. So, huwag tayo mag-800, huwag tayo mag-500 mm squared. Kung let's say, yung 125 mm squared na 500 ampere, pwede kong 2 sets yun. Kasi 1,000 lang diba? So, doon pumapasok yung design thinking. Theoretically, wala akong magiging problema. Wala kayong magiging problema. Hindi nagbabago ang formula. Ang nagbabago yung design thinking. Kaya please, magpa-check kayo. Kahit paunti-unti. But take note, pag ipinomen ko, that is based on my own preference sa design. Or yung process na alam ko sa design. Pwede pag nagtrabaho kayo, may dagdag pa na iba. Lalo na, for example, sabihin natin yung construction firm or design firm yung gustong kumita. So, pinakita na sa lilig, 100 mm squared. Pwede nyo upsize yun actually sa sabihin ng boss ko. Sa lilig, gawin mo 125 yan. Para mas malaki yung makuha natin. Or let's say, pag nag-cost estimation, kung ano yung pwede nyo palit. So, yung mga ganun, which is, hindi nyo matututunan sa school. Matututunan nyo yun pag nag-practice na kayo. Which, yung ngayon nakakatawa, na-expect ng mga employer, may experience na kayo kahit wala pa.
Kaya pinipilit natin na yung project nyo is papuntang design para at least may experience na kayo. Kahit sabihin natin hindi nyo talaga ginawa yung actual, pero alam nyo na yung experience na nyo. So, maybe ngayon, ginagawa nyo na for 2 semesters, 3 semesters, or isang semester yung buong design. Next time, gagawin nyo isang araw lang. Lalo yung single family, ilang linggo nyo ginawa yung single family? Hindi, yung base schedule. Buong prelim, 6 weeks. Kaya kong gawin yun isang araw. Single family. Siguro ilang oras lang. Basta meron akong EEC, saka alam ko yung rules. Kaya natin ito. Kaya nyo rin tapusin mo. So, kumbaga, practice lang. Mauumay kayo dyan. Hindi nagbabago yan. Yan yung pinaka nakakasawa ng process. Pero matutuwa kayo pag paulit-ulit yung gagawin. Okay. Kaya hindi ako nag-construction sa design kasi paulit-ulit siya. Nakakaumay. Tapos kakausapin ko pa yung mga supplier, etc. So, yung mga ganun. Punta tayo. Number 3. So, number 3, may dalawa tayong machine, synchronous machine. So, isang generator, may circuit breaker yan, tapos may transmission line, tapos circuit breaker ulit, tapos motor. Yan yung ating circuit. Magkakaroon daw tayo ng pole. Lagyan natin ng pole dito. Ito daw yun. Kasi ang sabi, motor, terminal. Parang medyo mabago yung problem, lagay din natin sa generator. So, dalawa yung kukunin doon ng pole. Yung unang motor, ang rating ng machines natin ay 60 MVA, 15 kV, 0.1. Katulad yun, 60 MVA, 15 kV, 0.1. Yung aking transmission line ay 0.1 rin. May dumadalo dyan na kuryente. Sinabi nga kung ano yung dumadalo eh. Ang sabi daw ay 40 megawatts. 0.8 peak, 14.5 peak. So, yan yung dumadalo. May dumadalo sa kanya na 40 megawatts, 0.8 peak, 14.5 peak. So, ang tanong, ano daw yung magiging sub-transient current sa generator and motor? Meaning to say, yung kunin ko lang dyan is ito lang. Itong part na to. Yung I, double part lang. Wala kasing given dyan na time constant sa iba kaya. Okay, first step, drawing natin yung diagram. At normal condition, ito yung drawing ko. Okay. Siyempre may given ka na, hindi naman magbabago yan, puro J.1. Etong generator, ang gagamitin natin ng dB ay 15 dB. So, magiging 1 bar 0 per unit. Ito, hindi ko alam. Tawagin natin yan. Okay. May dumadali dyan ng kuryente. I-10. So, sabi, magkakaroon daw tayo ng fault dito. So, kailangan natin kunin yung pre-fault voltage. Yung tinatawag po PM. So, pre-fault voltage. So, first step, mag-assume tayo ng BPs. Ano yung BPs natin? Siyempre, 15 kV. So, pag ginawa ko yung BM, ang sabi, 14.5. So, 14.5 kV over 15 kV. So, ilan siya? Kunin natin yung savings. So, ano yung savings natin? Meron akong power. Ano yung power ko? 60 MVA. So, 60 MVA over, hindi pala savings, I-base. Bakit kailangan ko yung I-base? Para maging per unit to. 60 MVA over square root of 3 times 15 kV. 2,309. 2,309.4
4011. 4011. Yan, tama? Okay. Then, IN. Ito na yun, di ba? 40 megawatts over 0.8 divided by square root of 3 times 14.5 feet bar angle inverse cosine 0.8 divided by IPs. Para maging calculate. Lakal sa lima. Parang every time na lang dito sa sayo, wala kang time to. Wala ko sa cellphone yung pwede kang mag-calculate. Para ka lang ng open circuit dito. So, pwede ako dito mag-loop. Diba? So, Kirchhoff's voltage law. VF is equal to J.1 IL plus VF. Ha? 0.8621. 86 times. Sige, so ilan to? Ito, bigyan natin. 0.9667. Ayan. 0.9176 per angle per unit. So, pag ginawa natin ito muna at F1. So, drawing natin siya. Mag-short tayo ito. Pag sinort mo yan, ito na yun. May generator current ako, may motor current ako, then may volt current. Nalalagay natin dito, syempre, 1 per 0, J.1, J.1, J.1. Dahil nagkaroon tayo ng volt, ano mangyari sa voltage mo? Magiging PM. So, mag-PM ka lang tayo. So, Ohm's law. By Ohm's law. By Ohm's law, IG is equal to 1 over 0 over J.2. Pinag-agdan natin ito. Then IM is equal to BF over J.1. Siyempre, ito 5 for angle negative 90 per degree. Ito isa 9.170 negative 85 68. Ang next step, pagdating na natin kasi pabapasok siya dito. By Kirchhoff's current law, IM is equal to IT plus IT.
bar angle 0.2096. So, ilan yung aking value? Short circuit. So, kunin mo lang yung magnitude ng IF times natin sa IBs. So, 14.1668 times 230. Times of Okay. 32716. 3271. Cut the 2. Sige, 3271. 32.716. 8. Ilang? So, wala ka nang bibili ganyan. So, ang gagawin natin ay 40. Okay. Sir, bakit hindi natin sinasabi yung angle? Siyempre, kasi scalar value to. So, wala na tayong makailang dito. And wala ka namang mabibili na circuit breaker na may angle. So, laging bibigyan mo. So, huwag kayong bibigyan. Huwag nyo sasabihin sa supplier nyo na ang galing na nakuha namin is 32.7168 bar angle na yung bibigyan. Hindi nila alam lang nila ito. Actually, hindi pa nga nila alam na may decimal yun. Nirarawag natin sa yung 2 to 45. So, may size na kayo ng breaker dito. Call 1. Okay. I-size natin yung breaker sa kabila. Call 2. So, ano mangyari pag call 2 tayo? Babaguhin lang natin yung pwesto na ito. Since dito tayo, dito po kukuha natin. So, drawing ko lang. Tapos dito tayo magkakaroon. Ito ay 1 bar 0 pa rin. J.1. Hindi naman ang babago yan. Assist lang yan. Then, hindi yung pa rin. So, ito yung mahanapin ko. So, ano gagawin ko dyan? By Kirchhoff's voltage law. Dito ako nakatingin. So, 1 bar 0. Kasi generator eh. Minus IL times J.1 is equal to PL. So, ilan yung PL? Then, drawing natin ulit at equal to 2. So, dito tayo mas-short sa harapan. So, ito ay BM, J.1, J.1, J.1. Hindi na ito BG magiging BM na. Kasi dito tayo nag-solve sa harapan. So, ganun pa rin, IG, IM, ulitin mo lang yung process. So, IG is equal to BM over J.1. IM is equal to BM over J.2. Bakit J.2? Siyempre, kasi dinivide mo ng point yung isa,
7.3664 times 2,309.46. 35.487 kilometer. Siyempre, pag sinize ko, hindi naman 35 yan. Sa dulo tayo. 40 tayo. So, same lang. So, meron kang 40 kain dito. May 40 kain na dito. At 15 kg natin. Ano na yung ampere trip ko? Di ba may kain na dito? So, ano yung idle natin? Yung magnitude dyan times mo sa I-base. Ito yung makuha natin. Ito. 19 ampere. Since we talk about motor and generator, saan natin yung times ko? 2.5. So, pinag-usapan lang natin ay inverse time breaker, di ba? Pero kung instantaneous, na times mo lang 800%. Pero kung inverse time tayo, so times ko ng 2.5 na tulad ng 4975. So, ano kayo sa breaker? Ano meron tayo breaker niya? Parang ganyan, di ba? So, 5,000 ampere 3. May babila mo sa natingin. Ito na yung specification na circuit breaker. Marunong na kayo mag-design ng protection system. Ayan yung protection system. Kaso, wala tayong time setting pa yan. Hindi pa natin pinag-usapan kung kailan mag-trip yan. Ang assumption natin, subtraction. So, ang time period ng subtraction is first 10 cycles. Pero yun na yung specification natin. Ayan na yung isa. Marunong kayo mag-design. Possible ba? Yeah, possible. Kasi kumbaga, ayun hindi naman naman magkaiba. 35, 32. Eh kaso, wala ka namang mabibili na 33 kain saka 36 kain. Unless, may brand na kaya yun. So, kung wala, hindi mo kaya yung brand, by 10 tayo. So, 40 parehas yun. Eto, syempre, base, naka-series lang naman yan eh. So, kung ano yung kain dito, yun naman which is 1990. Eh, pero, pinag-usapan natin yung first time circuit breaker, so pinansin mo yan na 2.5 or 975. So, kung pinamili kayo 5,000 ampere trip, ayan, i-decide na kayo ng dalawa. Ang kasunod na niyan, i-set natin kung kailan yung magbubukas. Yun yung time setting, yun yung protective device. Yun yung ginagawa nyo sa exercise number 5. Diba sa exercise number 5, short circuit muna. Ito yun, yan yung ginagawa natin. Na-size mo yung breaker, ano yung masunod? Yung graph. Dati, yung walang paladin, dinrawing yun, mano-mano. Hindi ko nakabutan yun, kung kayo magkalala, ay yung kaya ko yun. Tumigil lang mga curve. Meron ko magka sinaset nyo doon. Pagkatapos doon, ang kasunod na, since may current ka, ano ba to? Generator. Ano to? Motor. Equipment yan. Lagyan namin ng label. Yung warning sign. Danger ba yan? Very high voltage yan sa hard flash. Ayun na yung topic natin talaga. Sige, okay. Yung natin, number 4 tayo. More or less. So, generator ulit. Tapos ngayon, may transformer. Para medyo exciting, para medyo marami na example, lagyan natin ng dalawang breaker. Dito at saka sukunin natin siya parehas. Kung makita niyo na po sa effect ng transformer. So, pero ang inanap ko lang naman dyan is yung after ng transformer. Dinagdag ko lang yung isa. So, yung call 1 lang. Pero dagdag ko na ito, call 2. Okay, letter A. At fault 1. Ano ba yung fault
simple one, kasama yung transformer. Ano yung hinanap natin? Subtransient current through the breaker in per unit. Pag sir lang yung nasa gitna. Ha? Pag lang nasa gitna. Hindi, wala lang. Gusto ko lang sa yung arrangement ng number kayo bahala. Ginagawa ko lang fault 1 yung nandun kasi depende din sa problem para at least alam nyo yung sinasagutan lang natin yung fault 1 talaga. Yung fault 2, dinagdag ko lang para at least may additional example lang kayo. So at fault 1, ang kinuha natin subtransient ay double prime. Okay. Una, check natin, may nakasulat ba na kailangan kong i-times ng 5% or what? Wala naman. So as is lang na 1 or 0. So 1 divided by ano yung reactance ko sa generator? 0.17. So lalagay ko yung 0.17. Plus ano yung reactance ko sa transformer? 0.1. 0.1. So ilan ito? 3.7037. 3.7037 37. per unit. Ayan, may isang sagot. Kasi per unit lang naman ang kailangan. Okay. Pag kinuha natin yung actual, edi 3.7037 times I base. Ano yung S base ko? 1,500 MVA over square root of 3. Saan nakalagay? Dito. Ano yung voltage ko sa secondary side ng transformer? 580. So, times ito ng 580. 4276. Wala? 4276. 4276. 76. 4276. 6644. Okay. At fault 2. Okay. Sa fault 2, tatanggalin ko yung transformer. Kasi nandito ako sa taas. So, ang nangyari, I double prime is equal to 1 over 0.17. Mali pala sir, 1.5. 6414 pala sir. 6,4. 14. Hindi sir, lahat sir. 1K yun na nalagay ko sa nakalang 1.5 pala. 6414.9966. Ampere. Oh, ito. 1 over 0.17. 5.8824 Per unit. So, pag kinuha ko yung actual value, 5.8824 times 1,500 MVA over square root of 3. Imbis na 500, ano papalitan natin? 20. 20. Tama? 2080. 254. 715. Hindi, gawin yung kilo. Kilo ampere. So, divide nyo ng 1,000. 254.715. 715. Kilo ampere. So, makikita nyo yung difference. Siyempre, mas malaki yung sa primary side. Mga kiloampere lang tayo. Ito, pwede may kilo, 6. So, siyempre, mas mag-trip muna to bago sa taas. Kung nandito yung short circuit ko. Pero kung nandito yung short circuit ko, siyempre, yun yung next part eh. Device ko. So, 254 sa 5.8. So, ito yung fault 2. So, makita nyo yung effect. Malaki na rin effect nung binago ko yung voltage from 20 to 500. So, naging 254 galing 6,000. Malayo. So, yun yung importance rin ng voltage level. Okay, next. Letter B. Ano yung letter B? Asymmetrical fault current. RMS. Ibig sabihin, walang square root of 2. Okay? Pero, pakita natin ulit yung dalawa. Yung may square root of 2 at saka wala. Para at least alam nyo kung ano yung difference. Okay?
Saan natin? At fault 1. Okay, kunin ko muna si I prime. So, 1 over, hindi na 0.17. Ano nalalagay ko? 0.3 plus 0.1 times 1,500 MVA over square root of 3 times 500 4,000 yan. 4.33. Then, unsteady state. So, 1 over, hindi na 0.3. Ano na nalalagay na steady state? 1.5. So, 1.5 plus 0.1 times 1,500 MVA over square root of 3 times 500. 1.0825. Ano next? Kunin ko na yung IAC. At ilang cycles? 3 cycles. 3 over 6. Since ang pinag-usapan natin RMS asymmetrical. So, pag RMS asymmetrical, hindi ko lalagyan ng square root. So, Paano siya mag-symmetrical? hindi. Pag symmetrical, easy lang. Asymmetrical kasama yung easy. I double prime minus I prime e raised to negative 3 over 60 divided by time constant. Ano yung time constant natin? 0.05 plus I prime minus I steady state e raised to negative 3 over 60 diba? Hindi na 0.05 1 plus I steady state. So, ilan yung easy? Ulitin, asymmetrical, RMS. Pag may peak instantaneous, yun yung may square root 2. Mamaya, papakita natin yung square root 2 na lang. As RMS asymmetrical. So, ilan yung sagot? Negative 3 yan, sir. Negative 3 over 60. 1.7428. Then DC. Okay, kahit ano mangyari yung DC may square root. Kahit symmetrical, kahit RMS, kahit T. Ang nagkakaroon lang ng peak value would be yung AC. Yung DC kahit ano mangyari, may square root yun. Square root 2, I double prime, e raised to negative 3 over 60 divided by ano yung T sa 0.10. $3.7.
17. So, pwede na natin pagsamahin. Okay, square root ng AC. Ito? Hindi per unit to, apple na. So may mali? Mali lahat. Sige, pag-double check to. Ito yung gagawin ko natin yung 6,000. Kasi pangkura. Sige, pag-check ulit. Ay, sorry. Sorry, boss. So, ito gagawin natin. 6, 4, sa kawan. Ito muna. 2, 3, 6, 2. Hindi, kilo nga. Kilo. 2.362. Ito. Pakicheck ka. 4 point. Yan yung sa... Ano yung 4 point? Ito lang yung natin na 6
Sa pabago tayo lang sa mata. 4.98. 493. 9.3. Paano nyo malalaman na tama yung sagot nyo? Ang pinakamalaki na value na pwede nyo, 6,000. Ibig sabihin, ito ay 0. Pag pinatagal nyo, lalapit sa na 1,000. So, pag ginawa ko itong 1 million sa taas, sa ko is 1.0825. So, dapat nandun ka lang sa range. Pinakamalaki is 6,000. Pinakamaliit is 1,000. Pag nakuha nyo sagot is lagpas 6,000 or mas mababa sa 1,000, bali na yun. Kaya na mangyari. Kasi, babalik tayo sa sine wave natin. Makikita nyo sa sine wave kung kailan siya steady state. So, din pala, pag wala nyo sagot nyo, huli-huli na kayo. At syempre, 3 cycles yan. Imposible na ang sagot nyo ay mas mataas sa 6,000 at imposible mas mababa sa 1,000. O sige, itong pangalawa. Kaya ano ang pinakamalaki na pwede nyo gawin dito sagot? Eh, the square of 2 times 6,000. Ano yung pinakamaliit? Eh, 0. Okay, so pagsabay na natin. Ang pinag-usapan natin ay RMS asymmetrical. Ano ang size ko ng breaker? 10 KI. Gawin natin peak asymmetrical. That is one to. Square of 2, IPC 3/60 square plus IPC 3/60 square. Bakit ko nilagay yung square of 2 sa loob? Kasi diba, sabi natin, lalagyan mo lang ito ng square of 2. Lalagyan mo lang rin yung square of 2. Lalagay mo lang rin yung square of 2. Pag nilabas mo yung square of 2, yung sagot mo sa loob times square of 2. Ilan naman yung ibig sabihin ng pag nilagay mo siya? Kaya pwede yan. Direct. Sagot niyo pa rin. So take note, there are cases na ganyan. Hindi na mamapoy. Ito kasi mali ang generator natin. Di ba binigay ko yung example kanina na 1, 100, saka 10. So sa 1 saka 10, almost the same. Sa 100, malayo. So ganun yung cases. Kaya minsan, hindi nyo na kinukuha to. Kaya in some cases rin, pag nagpakita kayo ng solution, makikita nyo na wala na yung RMS saka peak is parehas. Sa pala din, di ba, pag nag-solve ng simulation, pag malapit na,
Always kasi yun lang yung rason. Fold 1 yan. So, gawin natin yung fold 2. Okay, I prime, 1 over 0.3 na lang siya. I steady state, 1 over 1.5. So, ito times ito na 1,500 MVA over square root of 3, 20 kV. Ito ay 1,500 MVA over square root of 3, 20 kV. 144.337. 567. Dito tayo post 3375. Diba? Isa pala 6. 76. 5. So, kunin natin yung AC. 3 over 16. Ito pa rin yung formula lang natin. So, ito na yung gagawin kong I prime, I steady state, then ito yung I over prime. Dito nyo makikita yung laki na ng value ng difference. Yes. Same pa rin to. Ano ba lang yung value ng I double prime saka I prime saka I steady state? Balik mo nga ito ang naman. Wala ka naman kaya wala ka naman calculate. Ano, 170. Siyempre, ang value nyo mas maliit sa 250. 179.3118. 3118. Kilo ampere. Ano yung easy natin? Square root of 2, I double prime, e raised to negative 3 over 16 divided by 4. $218.4857. 218 point. 4857. Okay. So, natin asymmetrical. Um, 282.6459. 282 point. 6459. 59 kilo ampere. Up. So, siyempre kung i-base natin yan dyan, 300 kaya yan. Or 290. 290. O ngayon, gawin natin yung peak asymmetrical. So, nangyari dito, lalagyan ko na square root.
297. 297. So, pag ito, 300. So, ano pa observation natin? Mas baba yung voltage, mas malaki yung discrepancy mo sa peak. Kaya kailangan mo yung peak. Hindi kagaya dito, 10 kain lang sila parehas. So, dyan nyo lang makikita yan. So, pag mas mapa-downstream ka pababa, mas maliit na lang ang discrepancy mo. Pag mas malapit ka sa utility, mas malaki ang discrepancy mo. Kaya, mapapansin nyo rin, pag nagsasize kayo ng mga circuit breaker, pag mas malapit ka sa supply, mas malaki yung values niya kaysa pag mas malapit. Kaya sa bahay nyo, test copy. Lahat ng breaker nyo. Pero pag lumabas ka, ginawa mo for example, yung isang distribution system, yung kahit rating nun, hindi na 10 kahit yun. Mas mataas. Okay. So yan yung case wherein pinag-usapan natin yung synchronous machine. Ito talaga nakakuha ko. Bakit? Tama ba? 3, Mali pa rin. Sige, bago ko i-conclude, punta mo sa kasunod. Okay pa kayo? Pakicheck nga kung tama. Ulit na rin. Sa iwan na lang. Yung gamit mo yung 280 tapos 170 lang. Ano ba? Square root of 2. Ang discount ito lang dito yung ACI. Kasi ito, kahit ano mangyari, discount ito yan. Hindi mawawala yan. Ito. Ay, wait lang. Balik lang lang sa these. 334. Mas malaki pa. So makikita nyo, ang laki na ng discrepancy, 50 ka. So ulitin natin first assumption natin, pag mas malapit tayo sa utility, mas malaki yung discrepancy mo sa tayo. Automatic yun. Pag mas malayo ka, mas maliit. Secondly, mapapansin nyo, habang tumatagal, umiit yung value mo. Pag mas mataas yung time period nito, lalapit ka sa steady state. Eh syempre, tataas ang yung time nito, anong mangyayari sa PC? Lalapit na rin, magiging 0. Kaya yung kasunod natin case, wala na tayong PC component. Kasi steady state analysis yun. Puro easy lang. At puro steady state. Hindi wala ka sa transient sa transient. Sige, 5 minutes break muna tayo sa tapos, continuation tayo siguro mga 5 items bago tayo ay paano mag-series sa pag-parallel. So, kung mahiga tayo mag-series at parallel, makinap kayo ng lower gear, nawa ng series at parallel. So, lahat ng examples natin, puro series at parallel yan. Pero, pag lumaki yung circuit natin ulit, hindi na tayo pwede mag-series at parallel. Doon papasok si
Kaya kayo tinuturuan gumawa ng admittance matrix and impedance matrix. Para din sa mga example na yun. For instance, yung design nyo, makita nyo 100 bus. Hindi nyo naman pwede i-gawing series para yun. Maubos oras nyo. Kung admittance matrix nyo and impedance matrix, kaya siya. So, yun lang. Para isa lang yung flow natin. Okay, number 1. Dalawang generator in parallel, 13 kV. So, inalam natin yung 3-way short circuit. Okay. Dalawang paraan para kunin yung series parallel. So, kayo bahala kung saan kayo mas komportable. Yung una, yung reactance diagram. So, pag ginawa natin yung reactance diagram, ibig sabihin, meron akong dalawang generator na naka-parallel. Tapos dito mo kukunin yung equivalent mo na impedance. Or yung equivalent fault impedance na tinatawag. Yung isa, yung makikita nyo sa PEC na luma or sa mga libro ng 1001, Yung pag-reviewer, tawag natin fault diagram. ang drawing naman niya, nasa taas yung ground, tapos drawing natin yung dalawang reactors. Pag binasa mo to, nakaparallel yung dalawa. Pag binasa mo dito, nakaparallel yung dalawa. Kayo na bahala kung saan kayo mas komportable. Pero parehas na. So, hindi porke ito yung ginagawa nyo, hindi parehas na. So, ito lang yung ginagawang shortcut ng mga libro or ng mga reviewer. Kasi, pag-ask mo naman saan. Ito, pag ganun, or saan man nakalagay. So, bahala kayo kung saan. Okay, ang tanong, ano yung mga value niya? So, lagay natin SD1, SD2, ganun ito. Okay. Naka-percent tayo. So, puro percentage ang gagamitin natin. So, ano yung aking S-base? Ano yung pinakamalaki? So, kung titignan natin, isa ay 20 MPa, isa ay 15 MPa. So, titignan natin yung 20 MPa. So, XT1, 30% times 20 over 15. Ilan to? 40%. XD2. May XD2 natin. 50%. So, pag ginawa natin to, the equivalent or XF, ilan yan? XG1 in parallel with XG2. So, ano yung parallel ng 40 sa 50? Maybe 50 times 40 over 40 plus 50. Product over saan? Dahil dalawa lang. Pero kung tatlo yan, hindi mahaba. 22.222. Short circuit current is equal to voltage na 1 over XF. Kung per unit tayo. Pero dahil percentage yan, i-divide ko yung exit na 100. Pero pag i-divide ko, sa angat yung 100 sa taas. Kaya magiging 100 over XF. Yun ang nirasan mo. tapos times I base. 20 MPa over square root of 3 times yung voltage natin, 12 V. So, ilan yung aking short circuit? Kilo tayo. 4.330 kilo ampere. So, yan yung sagot. Yan yung sagot na. Pero kung gusto nyo Gawing design, ano yun ba? Lang. Ohms na. Ohms lang. Sabi ko nga, ohms na lang yung nakakasaluhin nyo talaga. ito, hindi nyo kakamisaluhin. Number 2. Ah. Mahirapan natin ng konti. Meron ako 3-phase transmission line, 10 kV, resistance sa 1 ohm and reactance sa 4 ohms. Meron kang generator at saka may step-up transformer. So, hinapin natin the short circuit KVA. Okay, dalawa kasi ang kinukuha mo. Yung una ay
Yung pangalawa ay short circuit KVA. Yung short circuit KVA, sometimes ang tawag natin short circuit level. Sa iba, tawag mo short circuit capacity. Sa iba, MVA short circuit. Basta lahat yun in terms of apparent power. Drawing muna natin kasi hindi mo kaya drawing yung fault diagram pag wala drawing. So, meron kang generator daw. Ilang generator natin? Isa. Tapos meron kang transformer. Then meron kang transmission line. Dito tayo magkakaroon ng fault. Okay, ano yung rating natin? Ito ay 1 plus J4. Yung transformer natin daw ay 5 MVA and 5%. And ito ay 10 MVA, 10%. Tapos ang alam ko, 10 MVA. Pag drawing natin yung fault diagram, naka-series lang yan. Kaya dito tayo magkakaroon ng fault. So, kailangan ko malaman si XT, si XT, at saka si ZL. Ano ba ang S-base to? Ano ba yung pinakamalaki? 10 MVA. So, ang XT ko, 10%. Ang XT ko, 5 times 10 over 5. Jadi, 10%. Ito, hindi pa din. So, kunin ko si base. Then, 80 squared over 10 MVA. Okay. So, yan ang aking ZL. 1 plus D4 over 10 per unit. Para maging percentage times 100. So, magiging 10 plus J40. Okay. So, XM is equal to ZL plus XT plus XD. Pero bago nyo pagalin, take note, huwag nyo kalimutan lagyan ito ng J. Kasi reactive. Ito, complex. So, ang sagot natin ay 10 plus J60%. So, ang kasunod na natin, MPA, short circuit, is equal to 100 over magnitude ng XM. Ibig sabihin, hindi 10 plus J60 lalagay natin. Yung magnitude niya. So, ibig sabihin natin natin complex natin siya. Delta times ng 10 MPA. Pag absolute value magnitude yan, pag complex company na sila. Tama ba? Parehas na tayo nakukuha. Yan ba yung nakuha ito? Ito yung nakuha nila. Tama? Yan ba?
Okay ba? So, ano size natin? Okay, so makikita nyo, series lang. So, pwede kayong mag-practice. Gawa kayo ng kahit ng short na sintilan kayo para lagyan nyo ng fold kahit saan. Series pa. Which is yun yung ginagawa sa design nyo. Kasi lagyan nyo ng breaker yung bawas. Okay. Number 3. Ito na yung last. Wala na. Okay. The plant capacity of a three-phase generating station consists of two 10,000 kVA generators of reactance 12% each and one 5,000 kVA generator of reactance of 80%. The generators are connected to the station bus bar, which load is taken through three 5,000 kVA step-up transformers. Determine the maximum volt MVA use the breakers on low voltage side and high voltage side. So drawing muna natin. May tatlo akong generator. 1, 2, 3. Connected siya sa bus bar. Tapos may tatlo akong transformer. Gusto natin malaman kung ano yung breaker dyan. So kukunin ko yung volt 1 saka volt 2. Take note na kaparallel yan. Ibig sabihin, kung naman dito, kaparehas lang dito saka dito. Dahil identical yung sizing nila. Kung hindi identical, kukunin mo isa-isa. Pero madalas, pag nagpaparallel ka, identical. Okay, yung dalawang generator daw, ang rating ay 10 MVA, 5%. Then yung isa, 5 MVA, ilan? 18. Okay. Then itong mga transformer ay 5 MVA, 5%. 5 MVA, 5%. 5 MVA, 5%. So ano yung gagawin natin? Kunin mo si S-phase. So ang S-phase ko ay 10 MVA. So XP1 is equal to XP2 is 12. Pero yung XP3 ko, itong pangatlo, 18 times 10 over 5, 36. Yung transformer ko ay 5 times 10 over 5, 20%. Drawing natin yung fault diagram. Tapos sulat natin 12, 12, 36, 10, 10. Saan ka daw magkakapol? Dito. Anong gagawin natin dito sa dalawa? Since may load yan, palagi mo inaangat yan. Tataas. Ang mangyari, pag kinuha natin yan at volt 1, ano yung exact ko? Hindi tayo magsisimula. Yung 10, naka-series sa parallel nito lahat. 12, 12, 36, 10. 10. Nakuha na yung exact. Okay. Dito ka titingin ha. So ito naka-series. Saan siya nakaparallel? Dito at sa dito. Pwede yung pagsamahan ito, magiging 6. Kasi identical. Ito, pwede yung pagsamahan, magiging 5. So, 6 in parallel with 5 in parallel with 36 na lang.
5.3, 5.2. 5.3, 5.2. 5%. So ilan yung aking MPA short circuit? 100 over XF times 10. Ilan to? Ay, ano yun? Kung may mabibili tayo 18 MPA, ito gawin mo 80. Pero ang sagot nyo yung nakaplo, Hindi yung naka-red, design yun. Okay. At fold 2, ano mangyari sa fold 2? Paggaling ko lang yung 10. 12 in parallel with 12, in parallel with 36, in parallel with 10, in parallel with 10. Yun na isolve. Paggaling nyo lang yung 10. Magiging 2.5352. So, ilan yung MPA short circuit natin? 100 over XF times 10. 394.4. So, pag sinize natin yan, 400. So, ganyan lang mag-solve na short circuit. Para ka lang nagsisircuits na mission short ka na ba? Or, yun lang naman talaga. Ang difference lang, syempre yung una, na-explain natin sa totoo lang, short circuit, pero kang decay. Yun yung nangyari sa subtransient sa transient. Pero sobrang bilis nun. Sabi natin, ang Subtransient is 1 to 5 cycles lang. So, hindi mo mararamdaman yun or hindi mo makikita yun. ang nakikita na natin yung steady state, Which is ito yung analysis natin. so ito yung nakikita niyo sa mga linggo na, sa mga 1,000 ito na. Ito, bihira yan lumabas sa board exam. Pero pag nag-design kayo, kailangan yung alam nyo yan. So, ito sa board exam, nandun na lang yung mga So, sabihin natin ano yung short circuit, pag nag-sabi tayo. Di ba nga yung sinasabi? Ito lang, board and problem. So, kailangan marunong kayo mag-imagine, kailangan marunong kayo mag-drawing, or mag-analyze. Yun lang yung kalaban nyo dito. Maraming lumalabas sa power system, short circuit analysis kasi direct substitution lang siya. Yung tutusin. Para ka lang nagsisentence pa. Mukha lang hindi. Okay? So, yun. So, next week, continuation tayo. Then, pupunta na tayo sa unbalance. Pero huwag kayong magalala. Yung unbalance, dahil natin kinukuha yun, dahil yun yung mas madalas nangyayari sa system. Pero pag nag-design ka, ang basis mo ay balance. Kasi siya dapat yung pinakamalaki. Pag mas malaki yung unbalance, ano gagawin niyo sa unbalance? Papalitin mo. So, yun yung magiging design na. Kaya kayo may grounding. So, kaya kami grounding conductor, may Y, resistance grounded, reactance grounded sa transformer, sa generator, sa motor, is para i-keep yung unbalance mo. Kasi ito na yung sizing. Ito yung basis na. Okay? Sige. Hindi ba nakasama sa quiz? Ang quiz lang natin, isang dito lang. Tama, hanggang dito lang sa number 4. So, dalawa yun. Di ba na-discuss natin last time yung akin? Tapos ito yung kasunod. So, isang item lang sila. Okay? Then, yung kasunod na quiz, Nag-focus sa balance. sige. Pagkatapos yung copy